Hello guys, good morning and welcome back to our channel. And in today's video is gagawa tayo ng modular type na power supply. So bali yung design ko is 24 volts mini workbench power supply. So yan guys, yung mga components natin is more on modular. So bali ito lahat yung gagawin natin ngayon guys na mga module type na device. So ayan. Start tayo dito guys sa ating main power supply, which is 24 volts na AC to DC converter. So yung input niya is to 20, then yung output naman niya is 24 volts DC. So ito yung main power supply natin sa gagawin nating workbench. Then yung ating step down converter na may constant current output. So siya yung mag-convert ng ating 24 DC step down niya into up to 24 volts. Yan. Tapos yung susunod naman is yung ating dalawang back converter. Yan. So yung isa is para sa 12 volts. Ito. I-convert natin trim natin ito into 12. Itong isa naman is para sa 5 volts. Yan. And then yung sunod naman is yung ating digital voltmeter para sa ating 5 volt fix out. Yan, meron siyang display guys na voltage, at the same time magdi-display din siya ng current. And then yung ito nang gagamitin natin na potentiometer para sa ating step down converter. So papalitan natin tong trimmer na ito. Palitan natin ng potentiometer para ma-adjust natin dun sa front panel. Yan. So ito yung gagamitin natin para maka-adjust tayo. And then yung kanyang knob. So, siyempre gamit yan. Then, yung power switch natin. And then, ito yung AC input natin, which is meron siyang fuse box. So, ito. And then, yung susunod naman is yung ating 12 volts exhaust fan na 30mm. So, dalawa yan guys. And then, yung ating 5 volts fan para sa ating step down converter na cooling system niya. Yan. Then, siyempre, yung ating voltmeter, which is meron ding bending post na dalawa, yan para sa 12 volts at saka sa 5 volts out. And then yung ating casing. So ito yung nabili ko guys, parang na-scam yata ako nito. Yung pinadala kasi sa akin Shopee, wala siyang front panel at saka back panel. Yan. So okay lang, at least maganda naman yung cover, maganda naman yung casing. So yung ginawa ko guys is nag-design na lang ako sa ECADA ng front panel niya. So yan guys, yung lahat yung mga modular type natin. So i-combine natin yan lahat para magiging workbench type na power supply. So yan. So pakita ko lang guys, ito yung dinisinyo ko sa ECADA na front panel at saka back panel natin. So yan. So ito na nga guys yung dinisinyo natin. So na-order ko sa GLC, which is $2 lang naman. So napakamura. Ito yung magiging front panel natin. Yan. So mas maganda pa siya tingnan kasi presentable. At least nagawa natin ng paraan yung ating casing na walang front panel. So ito, dinisinyo ko siya. Yan, meron na siya mga voltmeter na display. Then fit na fit to dito guys. Kasi yan. Yun yung magiging itsura niya. Yan. And then yung ating back panel naman is ito. Meron din siyang nilagyan ko din siya ng dalawang 12 volts na exhaust fan. And then yung back converter natin, dito natin siya lalagay. So kung napapansin natin yan, meron yung mga trace niyang back panel natin para din na tayo mag-wirings. Yan. So so yun guys, bago natin siya i-assemble dun sa ating casing, so test muna natin yung mga module natin kung functional ba. So isa-isayin natin to, i-test natin para malaman natin kung working ba siya bago natin ikabitan. Yan, so supply natin to ng 220, then check natin to digital voltmeter yung ating output kung 24 ba. Yan. So ito yung magiging ano natin guys, input. So warning lang na, huwag natin galawin yung input side kasi malakas yung voltahe niya, makakuryente tayo. So yan, paalala lang mga guys. So yan, pinower up ko siya and then test natin yung output niya na DC. So dapat 24 volts siya. So yun, 24 volts. So okay siya guys.
And then yung susunod naman natin is yung ating step down converter. So input natin yung ano niya, ito yung input niya, tapos yan lagay natin sa out ng ating main power supply. So ito yung input natin, so lagay lang natin sa input side ng ating step down converter. Yun. So ito na guys, tapos na natin siyang wiringan. So make sure natin yung out nya, and then trim natin. So pababaan natin tsaka papataas. So dito tayo mag-trim. So pipili tayo kung saan dito yung voltage trimmer o kaya current trimmer. So plug lang natin yan. So meron na siyang 20 volts na output. So trim natin. So baka ito yung DC voltage trimmer. So ito nga. So itong isa guys is current siya. Yan, ito yung current, constant current natin na trim. So tipo yan siya nag-adjust. So bali yung gagalawin natin dito is yung voltage trim. So yan, babaan natin siya. Sagad natin kung ano yung pinakababa niya. So yan guys, sagad na yan, 1.2 volts. So di na siya naiikot. So taasan natin ulit. Yan. So dapat sagad din natin siya sa max niya. Dapat 24 volts yung output niya, yung max. So yan guys, sagad na yan, 24 volts. Yan. So meaning working yung ating step down converter na gagamitin ngayon. Yan. So yung susunod naman natin na step down guys, itong ating dalawang buck converter which is 12 volts at saka yung 5 volts. Yan. So unahin natin itong 12 volts. So lagyan lang natin siya ng input. Yan. Ang input side niya, tapos yung output naman niya is kukonect natin sa ating digital multimeter. Yan. So ito yung input niya. Wireless tayo, tapos lagyan natin dito. So ito naman yung output niya. So clip lang natin using alligator clip. And then clip din natin sa ating probe ng ating digital tester. Yan. So yun guys, yung main natin dito is ititrim natin siya into 12 volts para kasi sa ating exhaust fan na 12 volts. Kasi yung main power supply natin is 24, kaya kailangan natin mag 12 volts. Yan. So yan, ikotin lang natin. Dapat set natin yung voltage niya into 12 volts. Okay, 13. So at least mga 12.2 or 12.1 okay na yan. So yan guys, 12.1. Yung isasunod naman natin is yung ating 5 volts. So the same lang yan guys, papalitan lang natin yan. So lagyan natin ng input, tsaka yung output is measure natin sa ating digital tester. So tanggalin ko lang to, yung in-input natin kanina na 24. Yan, tapos kabit natin dito sa ating buck converter na isiset para sa 5 volts. Yan. So same pa rin, clip lang natin yung output niya, ground, saka yung output niya na positive. So ito naman guys, ito yung buck converter na to is ititrim natin na isiset natin yung voltage out niya into 5 volts kasi ito yung mag-supply sa ating 5 volts na output. At saka dito rin kukuha yung display voltmeter natin ng standby display niya na 5 volt din. At saka yung ating fan sa ating step down converter na 5 volts din siya. So bali tatlo yung i-drive niya ito guys. Yan. So at least mga 5.2 or 5.3. So okay na yan siya. Yun. So i-calibrate natin lahat guys bago natin ilagay dun sa ating casing para di na tayo mahirapan mamaya. So dire-diretso na yung pag-assemble natin. Yan. So 5.2 okay na yan or 5.3. So ito na guys, ito yung casing natin. So ilalagay na natin lahat dito yung ating mga modular type. So ayan.
So dito sa ating casing, dapat lagyan natin, una natin ilagay is yung ating main power supply, tsaka yung ating step down converter. So bago siya ay kabit dyan sa ating casing guys, tanggalin muna natin tong trimmer nya, tsaka papalitan natin ng ito yung potentiometer natin para sa front panel. So madali lang siyang tanggalin. Yan, gamitan lang natin ng soldering sucker. Yan. So yan, natanggalan natin yung ating dalawang trimmer. So mag-wire tayo dito guys, tapos kakabit natin sa ating potentiometer. So ito yung lagyan natin siya ng wire. Yan, yung isa tatlo, yung isa naman is dalawa. So ito na nga guys, na wiring na natin siya. So yung una natin ikabit yung ating PSU, main PSU. So kailangan natin siya ng stand off. Ito na guys, tapos na nating makabit yung ating main power supply at saka yung ating 24 volts na step down. Yan. So yung susunod natin guys is yung ating front panel at saka yung ating back panel. So unahin natin yung ating back panel, so which is ito siya. So i-assemble muna natin dito guys yung ating AC input at saka yung ating exhaust fan na dalawa. Yan, bago natin siya i-screw doon sa likod. So gamitan natin siya nito, yung back converter natin na convert ito 12 volts kanina. So ikakabit na natin dito guys. So meron siyang slot dyan. So dito yung siyang para sa ating 24 volts input. Yan. So may trace na yan siya guys papunta sa ating back converter. Yan. So para mag-list wiring tayo, at least nilagyan natin siya ng trace yan. Yung output niya naman is para sa ating in ng ating exhaust fan. So galing din dito sa 24 volts. So kinonvert natin to 12 volts sa ating back converter yan. So una natin ilagay guys ito yung ating back converter na 12 volts. So madali lang siya. So place lang natin dun sa ating back panel. Yan. So lagyan natin siya ng konting lead para masolda siya. Yan. Muna ikakabit natin guys yung ating exhaust fan na 12 volts. Yan. So yung dalawa, ito sila. Tuloy lang natin siya. Yan. So ito yung magiging exhaust fan natin guys para di uminit yung ating power supply sa loob. Yan. Tapos natin siyang makabit. Yan. So yung wiring niya is ganyan lang kasi meron yung trace yung ating back panel. So ikabit naman natin ngayon ang ating AC input.
Na guys, tapos na yung back panel natin. So lagay lang muna natin to sa tabi kasi i-install natin mamaya to pagkatapos ng ating front panel. So yung susunod natin guys is yung ating front panel naman. Yan. So dito yan siya. So yan. Napakalinis tingnan. Yan. So actually guys, meron pa akong in-order na grill para sa ating exhaust fan. So di pa siya dumating. So ito yung front panel natin guys. Natin kabit yung ating voltmeter, tapos yung mga ibang mga dito sa baba, yung leading post natin. Yan yung ating knob tsaka yung ating switch. So ito yung voltmeter natin. Yan. So press ko lang. Nilagyan ko siya ng glue sa likod para at least di siya matanggal. Yan. And then yung susunod is yung ating switch. Yan. Tapos yung ating voltmeter sa ating 5 volt takes out, which is nagdi-display siya ng voltage at the same time nagdi-display siya ng current. So baklasin lang natin to guys kasi yung kukunin natin yung display lang niya tsaka yung PCB yan. Tatanggalin natin tong dalawang USB. Yan, tatanggalin natin yan siya. So bagay nga dito yan siya guys. Tinanggal ko na yung USB, tapos dito natin siya, yan yung slot niya. So lagyan na natin siya ng glue para di siya matanggal. Yan. So magiging ganyan na siya. So yung susunod natin is yung ating terminal output, yung binding post natin, yung mga terminal block. Yan. So wala yung 5 volts, ito natin siya ilagay. Yan yung 5 volts natin is meron na siyang trace guys, so di tayo mag-wiring dyan kasi yung front panel natin is PCB siya. So meron siyang trace papunta sa ating digital multimeter na output. Yan. So dito natin siya ikabit mamaya, lagyan natin siya ng pin. So yan, ikakabit lang natin. So madalian lang. Yan. So meron na siyang contact guys kasi yung PCB, front panel natin is PCB siya. Sunod naman natin ikabit guys is yung ating output terminal sa ating adjustable output voltage. Yan. So simple rin, wala siyang wire kasi yung contact niya is nasa front panel natin. So meron siyang trace papunta sa ating out, which is nakaseries sa ating digital voltmeter. So yung sunod yung negative natin. Yan. So madali lang siya guys. Lagay ko lang sa description yung link ng ating front panel at saka back panel design. Guys, tapos na. So i-wiring naman natin yung ating voltmeter. So dito guys, meron tayong nakikita, yan, yellow at saka red. So bali yung ilalagay natin dito guys is yung yellow lang, yung measure nya. Ito yung separate voltage yung ating display ito. Kasi yan, yung yellow lang dyan, yung measure natin. So para release sa out. Pag nag-display kasi yung ating voltmeter, kailangan niya ng standby voltage para di siya mamatay. Kasi pag nag-adjust tayo ng into 1 volts, mamatayan siya. So separate yung black at saka red natin guys, ito. So separate to. So 5 volts to siya, standby. Yan. So yung kakonik lang natin is yung ating yellow, which is measure natin sa voltage. Yung susunod naman natin guys is yung ating current measure na wire. So ito yung red at saka black na makapal. Yan. So insert lang natin siya dyan. And then dito guys sa ating panel yan, meron siyang pad dyan na para sa kanya. Ito na yung connection ng ating voltmeter guys, yung sa ating current measure. Yan. So yung susunod natin is yung ating potentiometer. Ito yung dalawa. Ito yung wire niya na kinabit natin kanina sa ating step down converter, sa trimmer na pinalit natin at tinanggal natin. So ito na yung magiging wire ng ating potentiometer. Yan.
Ngayon naman guys is connect natin yung ating output, ating digital voltmeter na 5 volts dito sa ating terminal output. Yan. So meron siyang pad dito. So connect lang natin. Lagyan natin siya ng pin. Yan. Solder lang natin siya. So ito na guys, na-connect na natin siya. Yan yung terminal niya. So bali yung susunod natin guys is yung input na natin na 24 volts. Yan. So galing to sa ating step down converter. So papunta dito sa ating funnel. Yan. So yung connection na to guys is ito na yung mag-serve sa ating adjustable output. So yan. Ito na guys, ito na yung front panel natin. So ikakabitan natin dito sa ating casing. So ito guys yung input natin. So lagyan natin sa out ng ating step down converter. Yan. So adjustable na to guys. Ito yung magiging output niya. And then yung sunod natin guys is yung ating output ng ating 24 volts. So maglalagay tayo ng wire dito. So bali tatlo yung wire na gagamitin natin guys. Yan. Dalawang maliliit at saka yung malaki. Yan. So ito yung maliliit guys para sa ating 12 volts. Yan. Yung isa naman is para sa ating 5 volts na back converter. Yan. So pagdugtungin lang natin sila. So magiging ganito yan siya guys. Tatlo. Yan. So connect natin dito sa ating output ng ating 24 volts na power supply. Yan. So ito yung output ng ating 24 volts guys. So input natin sa ating step down converter. So lagay lang natin sa terminal block niya na input. Yan. So itong dalawang wire naman ito guys, itong positive negative natin is para sa ating 5 volts at saka sa ating back panel. So ito yung back panel natin kanina. Na-need siya ng 24 volts na supply para sa ating exhaust fan. So i-convert siya ng ating back converter into 12 volts. So, since tapos na natin siyang wire yan guys, so yan, ipa-fix na natin yung ating back panel.
Ayan, okay na. So ito yung back panel natin guys. Ngayon naman ay mag-wiring tayo sa ating input side na 220 volts AC. So kabit natin sa switch, padaan natin dyan din sa ating input na terminal. Yan. So yan guys, natapos. Power supply, yan. So yung parts guys, lagay ko lang sa description yung link. So available po siya lahat sa Shopee, and then meron din sa Lazada, pero yung nabili ko guys sa Shopee to lahat. Yan. So okay na, okay guys. So ipakita ko lang yung ating, so bale ito siya guys, no? Ito yung ginawa natin na modular type mini workbench power supply. So yan yung mga potentiometer natin. Then yung voltmeter, tsaka yung ating back converter. Ito na yung exhaust fan natin. Yan. Yung dalawa niya. Then dito sa likod niya. Yan. So may pangalan po niya. Powered up of nickel batronics. Yan guys. Meron na tayong mini workbench power supply. Napaka-presentable din siya tingnan kasi malinis yung front panel natin at saka yung back panel. So may masanay talaga akong, may reason talaga kung bakit hindi ako pinadala ng front panel at saka back panel na binilan ko ng casing na to. So yun guys, test natin siya, yes, yung load, lagyan natin siya ng load, then try natin kung lalabas ba yung current consumption niya. So meron ako ditong DC motor na 5 volts. So testing natin siya. Gamita lang natin ng alligator kit. Then yung kabilang side na negative punta sa ating motor. So since na 5 volts lang to guys, i-adjust lang ko sa 5 volts. Oops.
1.1. So test natin yung ano niya, wires niya ito. Ayan. Para makita nyo. Then test natin dito. Dapat under yan lalabas yung consumption ng current niya. Ayan guys, yan yung consumption niya. 6.31 to 32 amperes. Ayan guys, functional yung ating mini workbench power supply. So test natin sa ibang load guys. Sample LED, kuha tayo ng LED. So mag-testing din tayo ng LED guys, to 12 volts. So try natin. So di siya umilaw kasi 12 volts dapat yung supply natin. Pasa lang natin. So yan guys, using 12 volts na lead strips, meron siyang consumption na 0.8 amperes. So ilang lead to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So try natin 24 volts. Series natin yung mga lead. So meron pa akong ibang lead dito na kulay blue. So series lang natin siya para maging 24 volts. Tingnan natin kung magkano yung consumption niya pag 24 volts using lead strips. So kung nakikita natin, hindi na siya umiilaw kasi 12 volts yan. Sa taas natin sa 24. Yung pinaka-max niya, yan, sagad na yan guys. So yan, 24 volts, meron siyang 1 amperes. So mga ilang lead to lahat? There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So using 17 lead guys, yung output natin is 23.8 volts. And meron siyang consumption na 1.04 amperes. So ayan, working na working yung ano natin guys, mini workbench power supply na modular type. So kung baba natin yan sa 12 volts guys, so mamatay na yan siya kasi hindi niya kaya, kasi 12 volts yung lead natin. So try natin ulit dito 12, and pag kulay blue naman test natin yun. So mas malaki yata yung kain ng kulay blue, ano? So meron siyang 1.04. Bakit kaya? Yan. Pag dito naman sa green, konti lang yung consumption niya. Yan. So 0.8, 0.86. So ayan guys, no, working yung successful yung paggawa natin sa ating mini workbench power supply. So functional siya guys, so ideal siya sa mga gumagamit ng 24 volts, 12 volts pataas kasi yung max niya is 24 volts. So nakikita naman natin kanina dito, ang out niya is 24. So yan, sa mga gustong sumubok ng ganitong power supply, so lagay ko lang sa description yung link niya, and then yung mga components na modular na bilhin natin sa Shopee is ilalagay ko sa description. Pati na yung design ng ating front panel at saka yung ating back panel. So yan guys, sa di pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na yan, and then hit the notification bell for more videos. So yan lang po muna ngayon guys, Nick Albatronic sir. See you.